Tingnan ninyo, itong kay Torion. Oh, in-interview nila si Torion patungkol dito. Anong sabi ni Torion? Kumusta na po yung Kingdom of Jesus Christ? Oh, ang unang tanong, kumusta na yung Kingdom of Jesus Christ? Oh, kasi yun lang man ang focus nila. Mawala ang Seminay, masira ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila, pag ginawa nila kay Pastor yon, yung Kingdom of Jesus Christ will crumble. No. No, hindi. Ready ng langit si Pastor para sa mga ganitong klase ng mga pagsubok sa buhay. Oo, marami na siyang mas matitindi pang mga dinanas kaysa dito sa ginagawa niya sa kanya. Hindi nga siya tumalikod sa kanyang paniniwala. Dito pa kaya? Ni Mr. Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang operation? Alive. Yes, it is. As a matter of fact, lumalakas sila I don't know, meron siguro yung underdog effect ba, no? Hindi po ako member nila, Muslim po ako, pero napapansin ko mas marami silang mga baptismal rites ngayon. Sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron din silang continuous naman yung mga services nila every Sunday. They are still performing humanitarian works, no? So it is alive and kicking. KOJC is alive and kicking. Who is leading it now, Attorney Torion? Well, they have their own... Diba? Hindi talaga nila, wala silang alam tungkol sa KOJC. Who's leading it now? Akala talaga nila na pag kinulong nila si Pastor, tapos na ang KOJC. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Ito ang isang patunay na ang KOJC, hindi lang kay Pastor Kibuloy. Na ang KOJC sa kanilang lahat, sa lahat ng miyembro ng KOJC. Yang kingdom, yang eskwelahan, lahat ng mga properties, businesses, assets na meron ang KOJC, aeroplano, chopper, kung ano-ano pa man. Lahat yan sa kanila. Inari nila na kanila yan. Kaya nga kahit wala si Pastor, tuloy-tuloy sila. Kasi hindi lang isang tao si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay 8 milyon sa buong mundo. Gumawa si Pastor ng maraming mini Pastor Kibuloy sa katauhan ng mga miyembro na yan. Mga tanga, mga bobo. Mga bobo. Kahit saan mo ilagay ang mga yan, yayabong yan. Kahit ilagay mo ang mga yan sa disyerto, tutubo yung mga yan. Ganon kagaling na leader si Pastor. Kahit anong hirap ang ibigay mo sa kanila, maa-adapt yan nila at lalago sila dyan. Tutubo nga yung mga yan sa tubig dagat Kahit ilagay mo sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig yung mga yan, they will adapt at mapapalago nila yan. Ganon ang disiplina ni Pastor Kibuloy sa kanila. Kaya akala nito mga putang ina mga media na ito. Itong mga kutaragis na mga kalaban ng kabutihan na ito, nababagsak ang simbahan, no? Hindi nyo kaya. Meron kasi yan silang Board of Administrators. They call it BOA, no? So, yung BOA nila is functioning. Last Friday nga nung nagbisita ako, yung mga officers ng BOA nagbisita sa kanya. And nakasali din ako for a while. And kaya lang, nagmamadali ako kasi I have another hearing. So nandun yun sila, nagbisita po kay Pastor last Friday when I visited him. So it is functioning. The BOA is functioning and their operations are continuing. What about the assets that were frozen? Yan, mga materialistic, mga mukhang pera, assets. Gusto nila yung assets. Kamusta na yung assets? Alam nila na maraming ari-arian ang simbahan. Yung assets, kanino na yan? Nakakulong si Pastor. Hindi naman kasi kay Pastor yan. Sa kanilang lahat yan. Lahat sila may ari niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit na yung security guard ng SMNI. Akala mo ba security guard lang yun ng SMNI? Hindi. Yung security guard na yun, siya ang isa sa may-ari ng SMNI, kundi ba kayo mga bobo? Yung mga nandiyan dyan sa compound, yung mga nagwawalis, yung mga naghuhugas ng pinggan, yung mga nagluluto, yung mga nagsisilbi dyan. Sa tingin nyo ba, normal na mga tao lang yan? Hindi. Sila ang may-ari ng buong lahat ng properties ng KOJC sa buong mundo, sa sanlibutan. Ganon ang turing nila sa isa't isa. Akala nyo isa lang may-ari niyan, mga ogag kayo? Mga kasi kayo, mga mukha kayong pera And put under preservation order. Hindi ko na maalala, sir, yung how many, but there were a lot at the height of this case. Dozens of vehicles, real estate, aircraft, bank accounts. I'm not the assigned lawyer, no, insofar as the freezing of the assets are concerned, though I have some knowledge about it. But I have not been updated. Hindi pa kami nakapag-coordination meeting doon sa assigned lawyer namin doon. No? That's why I could not comment yet. Pero ang alam ko, na-freeze yun. As to whether or not na-lift na ba yung freeze order, wala pa akong confirmation. But what you're saying is yung Kingdom of Jesus Christ is still Jonard Bulangis, Kingdom of Jesus Christ yan. Kaya di nila yan mapapatumba. Of course. Naniniwala ako dyan. Again,
Again mga bossing, we are not members of KOJC. At ang gusto ko sa kanila is, hindi nila sinasabi sa amin na, oy, lumipat na kayo sa amin. Mas magaling yung simbahan namin kaysa sa inyo. Hindi. Makikita mo mismo na talagang mas magaling yung simbahan nila kaysa simbahan ko. Katoliko man ako. Yung mga pari namin, puro tarantado eh. Puros mga kriminal ang pinoprotektahan. O puros mga loko-loko. O lahat naman, kahit nga yung mga pari natin eh, may mga kaso rin ng pangmumulesya. Iba nga, nakikita pa natin, nang check-in pa ng mga bata eh. Mga pari na mga bakla, puta yung mga sakristan, chinucho pa. Hindi ba? May mga ganyan tayong alam. O, hindi ba? O, sa KOJC, puro chismis lang. Puro chismis lang mga bossing. O, hindi nila kayang mapatumba yan. At kami, dati kaming mga bashers ng KOJC, pero nung nakita namin kung anong klaseng mga tao sila, lahat kami nag-apologize sa kanila kasi mali yung mga information na nakukuha namin. Kaya sabi namin, babawi kami sa inyo. Ikakalat namin sa buong mundo yung nalalaman namin tungkol sa inyo, yung totoong kayo. Hindi kami papayag na may mga maninira sa inyo. Operating as per normal, even with some of these assets frozen, because they're connected to the operations of KOJC din, di ba? They have to because they are attending to the spiritual concerns of their members, millions of members. So even Di ba palakpakan? Bakit ba natin piniplay yan? Importante yan. Importante na piniplay natin ito. Importante na pag-usapan natin ito. Kasi ginagamit na naman nila ito para mailihis tayo sa issue. Anong issue? Issue ng pagnanakaw sa flood control. Issue ng walang ebidensya laban kay Inday Sara na nagnakaw siya. Lahat yan ginagamit na naman nila si Pastor para malihis yung mga yung mga attention natin. Kaya hindi tayo magpapalihis. Pucha, papabayaan natin na na gumulong ang batas dito. Kahit papaano may tiwala pa naman tayo at hindi tayo titigil. I-expose natin ang lahat ng kademonyohan ng mga hayop na ito. Hindi tayo titigil na hangga't lahat gusto nilang abusuhin. Kapag ginawa nila sa mga tao na ito, pwede nilang gawin yan sa atin. Kaya hindi tayo papayag. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Wala